Pwedeng hindi ka pwedeng tumulong kasi ano ka dito, nakikitira ka dito sa bahay. Dahil tapos ka na, o ikaw na magpaaral sa mga kapatid mo, hindi ka pwedeng kami lang, ganito, ganyan. Sure. Oo, obligasyon nga ba talaga ba ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang? At ano ba ang role ng magulang para sa mga anak dapat? Yan. Utang na loob, sagutin nyo na tong tanong na to. Hi mga Nixkies! Ayan, may bago na naman tayong video for today dahil nga na-enjoy namin at mas lalong na-enjoy nyo yung mga ganitong klase ng video, yung sit down talk and nag-uusap tayo ng mga may kwentang bagay. Ito yung mga kwentong may mapupulutan ng aral. So, today, napakabagong issue to na kumakalat sa internet, sa social media. Kumakalat Talaga siya. Pero ako, parang when I thought about this, parang very timely at very relatable sa situation namin dalawa since ang mama ni Nina, sa mga hindi nakakaalam, ang mama niya ay may Alzheimer's and currently she's under our care. Kaya yung topic na to is somehow very close to our hearts and I think relatable. So I think meron iba sa inyo kung ano ang take namin. Actually, may mga nagke-question din sa amin kung ano yung take namin regarding this topic. And which is, ito ay obligasyon nga ba talaga ba ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang? At ano ba ang role ng magulang para sa mga anak dapat? Yan. Dahil iyan ay isa sa mga maiinit. Ito ay nagsimula dito kay Miss Dani Barreto. Ayan. So, may talk siya doon regarding that. Na, kung napanood ninyo yung the whole video, na may mga media outlets kasi na parang pinachipatsi yung mga details. Kaya nag-iba yung message. Pero doon sa message ni Dani is more of may point naman talaga siya. Hindi na siguro ganun din kalinaw rin yung na hindi lang nakatawid ng mabuti. Dagdadalawang isip nga kami kung pag-uusapan natin itong topic na to. But we are going to be brave enough to talk about this because I know there are a lot of people who would agree or disagree. But again, this is just our opinion. We're not forcing this to you or kung ano man yung posisyon namin sa mga usaping ganito. It's just ours. So, we cannot... point of view natin to. Kung Ay, ayaw nila, di wag nyong i-point. I-view nyo lang. Oo, di ba? Pero... Yan lang yun. Pero hindi naman natin para dito para kumbinsihin kayo. Hindi natin pwedeng husgahan yung bawat isa doon sa kung anong desisyon ang ginagawa nila. Because it really depends on the situation. Kung ano yung sitwasyon nila sa pamamahay nila, sa buhay nila. Like us, iba yung case namin, yung iba rin yung case nila. So, one solution cannot be applicable to everybody. So, ano nga ba ang toxic culture? Yeah, so, Dahil tayo ay nasa bansang Pilipinas. Ito yung kultura na kung saan it's widely acceptable, pero kung titingnan mo sa malayo, hindi siya nakakatulong talaga. Imbis na ikakabuti, mas nakakasama. So usually, sa family setting, talaga, dito sa Pilipinas, dahil tayo po ay tightly knit ang ating culture, yung family ties natin ay napakahigpit. Family is very important. Kaya dito, sa isang tahanan, extended ang family. Family is lifer. So, sa isang bahay, 3 pamilya. So, yung mga anak, pamilya ng mga anak, Mga kaapo-apuhan. apo-apuhan, nasa isang Mga bahay. pamangkin. We are so tightly knitted na sobra tayong, which is also a good thing. Because at times of distress, talagang tulungan, So, yan naman yung kagandahan. Pero, sa kabilang banda, meron din namang, hindi ko nila lahat, at hindi lahat ito, meron naman din kasing isang kultura na, it's a silent issue. Yun. I would call it's a silent issue na hindi madalas mapag-usapan. Pero, meron tinatawag na social pressure.
Oo. Okay, gets ko yan. Yan ba yung sasabihin na, Mare, ang anak mo, anong Kailan pa magpapakasal Oo. yan? Ay, Oh. anong edad na, hindi pa nagpapasawa. nag-aasawa. Pag nagkasama naman, ako, kailan kayo maghihiwalay? Alam niyo, may mga ganong time Away kayo ng away, maghiwalay na lang kayo. Ay, oo, di ba? Tapos meron din naman na comparison culture, which is another part of the toxic culture is that, uy, Mare, si ganito, tingnan mo yung anak ni ganito, ganyan, di ba? Okay. Sure. Pero ito yung mas prevalent sa most of the families is that the parents would actually have that expectation to the kids. Unconsciously and subconsciously, we are not aware that sometimes sinasabi natin pero akala natin parang wala lang yun. Parang sinabi lang or dumaan lang sa bibig natin. It's because it's something that we're used to growing up. So we thought it's actually okay, no? For example, kailangan, nakapagtapos, ganito, kayo na bayad ng kuryente, kayo na yung magbayad ng bills ng ganito, tumulong naman kayo dito, pinag-aral namin kayo, tapos kayo, ganyan lang gagawin ninyo. Para saan pa kami naghirap, tapos kayo, wala naman kaming mapapala sa inyo. Ganon. Yun yung other side of the, Yan ba yung sumbat season? Oo, sumbat season. Oo. Pero sometimes yung sumbat season na yan, sa kanila, they thought it's normal. Na it's just a common thing, in the society, in the family setting, na parang okay lang yun. Kasi you live in one house, you share. Oo, Diba? parang hindi ka pwedeng tumulong kasi ka dito, nakikitira ka dito sa bahay. Pinaghirapan namin to, so lagay ba kami lang, ganito, ganyan. So, ganun yung ordinary, yung typical maririnig ninyo. And also, dahil tapos ka na, o ikaw na magpaaral sa mga kapatid mo, hindi ka pwedeng kami lang, ganito, ganyan. So, there's also like, pressure from kailan ka pa ba magtatrabaho? Hindi ka pa ba magtatrabaho? Anong petsa na? Nakagraduate ka na? Ka pa rin? Tamad ka pa rin hanggang ngayon? Oo. Lahat tayo titingala sa kisame. Parang lagi ko yung naririnig, tapos ka na pag-aaral, tapos hihila-hilatan ka lang dyan, magtrabaho. Magtrabaho ka, magsumikap ka, gano'n. May ibang mga bata na minsan kinakalimutan nila yung sarili nilang kaligayahan para doon sa responsibility na pinasa sa kanila. Na dumarating sa point na lahat ng mga kapatid nila na paaral niya, ending, siya yung hindi nakapag-asawa, siya yung hindi sumaya. Nung tumanda siya, namatay ang parents, siya yung namukang kawawa. Nung humingi na siya ng tulong, hindi na siya ma-accommodate. So yun, ang tanong ko nga, at ang tanong din nila, at ang tanong ng social media, obligasyon ba ng anak na suportahan ang magulang or ibalik ang mga ibinigay ng magulang para sa kanila? Or utang na loob. Utang na loob, sagutin nyo na tong tanong na to. Pero kung ako ang tatanungin, ako sa point of view ko magkaiba kasi ang obligasyon sa pagkukusa. Kung ako ang tatanungin, hindi naman talaga obligasyon ng mga anak na don't get me wrong don't quote and quote me ng hiwalay. Ang ibig ko sabihin, hindi talaga obligasyon ng mga anak na tumulong sa magulang. Pero it's the responsibility of the kids to take care of their parents. Ang ibig sabihin nito, yung responsibility that comes from the place of love. Iyon nga, actually, din yan yung pagsasabi mo lang in pag-ako mo sa sarili mo ng responsibilidad, it takes a lot of weight para sa'yo as the person to provide and give the service. Kasi kung talagang, sabi nga ni Jen, kung titignan mo siya as responsibilidad, so, ano yung pinaghuhugutan mo nun? Bakit mo siya ginagawa for that? Nanggagaling ka ba dun sa, responsibilidad ko to kasi anak ako, pinag-aral nila ako para makapagtrabaho ako. So, doon pupunta ang obligation. Oo, kaya pag nagtatrabaho na ako, yung kita ko para sa kanila kasi binuhay nila ako for this. Or, yung responsibility mo ba na yun is para sa sarili mo dahil mahal mo sila,
And ikaw mismo sa sarili mo, ginagawa mo yan dahil sa pagmamahal mo sa kanila, sa respeto mo sa kanila, and bilang ikaw naman yung able this time, ikaw naman yung, kumbaga, kakayod at mag-a-adjust para maibigay naman yung ginhawa para sa kanila. Oo. So, you're taking that responsibility because you see the need of the moment. Yung obligation kasi is dinedemand sa'yo eh. Dinedemand. So, wala kang choice. Pero when you take a responsibility, you have that freedom. No? Na parang, I will take this as a responsibility because this and like that. Against ako doon sa obligatory. Kasi in the first place, ako, yun naman din ang ano ko eh. Kahit ako may mga anak ako na parang, hindi nyo naman kami inutusan na magluwal sa inyo. Actually, Hindi naman, din, oo, parang hindi nyo naman hiningi na iluwal kayo dito at kami naman ang nag-decide. Doon nga din papasok yung sinasabi na ang magulang may choice sila kung mag-aanak sila o hindi. Pero ang mga anak, hindi sila nakakapili ng magulang nila. Tama. Diba? So, kumbaga, hindi natin pwede yun isumpa sa kanila, oy, pinalaki namin kayo, pinag-aral namin kayo, dapat kayo tumulong dito. In the first place, diba? They did not ask to be brought up and born in this world. No, it's actually the choice of the parents. Pero sa kabilang banda, it becomes a responsibility for the kids because yun nga, itong responsibility na to that comes from the place of love. Pero kasi pag itong pagbibigay ninyo sa inyong anak ng kailangan nila at nakita nila yung effort at nakita nila yung sakripisyo, yung pagtatyaga, pagtitiis, yung hirap, lahat, it will automatically parang kahit hindi mo nahingiin. Ano siya, magiging natural and Oo, innate. Innate. Yan. Kasi yung pagbibigay mo sa mga anak mo, hindi ka rin nanghihingi ng kapalit. Kasi kung bibigay mo sa anak mo yon out of love, from a place of love, and not as an investment, which is yun yung pinakamasakit. Kaya ako pinag-aral para bigyan ako ng magandang bahay, bigyan ako ng kotse, bilan ako gano'n, no? Parang gawing investment. Kaya pala yung iba mag-aanak ng marami para daw maraming bubuhay. At pag tulong-tulong daw. Oo, at para pag tumanda may mag-aalaga daw sa kanila. Okay. Wala rin akong against doon na may mag-aalaga. Pero again, ako bilang magulang, coming from me okay, coming from us, mas gugustuhin ko na aalagaan ako ng anak ko dahil mahal nila ako. At willing nilang ibigay yun nang hindi ko hinihingi. Kaysa yung ide-demand ko yun sa kanila. Gagawin mo. Igigil trip ko. Oo, na parang matapos kayong palakihin. Oo, iutang na. Oo, igigil trip ko sa utang na. Iba, emotional blackmail. Yun pa isa guys kasi hindi lang siya basta role. It entails responsibility talaga doon sa tao, emotionally, physically, and mentally involved talaga lahat dyan. So, lahat ng aspeto niyan, talagang, kumbaga, pagkatao niya, ibinibigay niya sa'yo. Sometimes, no, when kids feel that the parents are giving unconditionally, mas magugulat kayo kung ano yung kayang ibigay ng mga anak sa inyo without even asking. Kasi it comes from the place of love. Kasi the more na kinukulong ninyo yung mga bata sa isang responsibilidad na parang ginugroom nyo ba sila into something else for your own sake. 'Di ba? Kung ikaw nga kinukulong ka sa Bartolina, ikulong ka sa isang kwarto, 'di ba? What is your instinct is to get out from it. So, imbis na mapalapit sa iyo yung bata, inilalayo mo yung puso niya sa inyo. So, I would rather, syempre masarap sa feeling yung kung aalagaan ka, kung i-attend ka, 'di ba? Masarap sa feeling yung na lahat ng needs mo, na yung kumbaga hindi naman sa ipoprovide, pero yung ginhawa ba na ibabalik sa iyo after all the years of sacrifices. Masarap yun sa feeling. Of course. Actually, kasi yun no? Sinabi mo yung sacrifice. Kaya mo nga siya tinatawag na sacrifice You are doing it and calling it a sacrifice because you are doing it intentionally and without anything submissively, without expecting anything in return. Kaya nga mo nga siya tawag na sacrifice kasi ginagawa mo siya ng walang kapalit and ibinibigay mo siya ng buo without asking anything something in return.
'Diba? So, kung at the end, manghihingi ka ng kapalit, it's not sacrifice. It's, kumbaga, At kung magde-demand ka. oo, at magde-demand ka. It's investment nga, ganun din. Kasi pag nagbigay Oo, ka, kasi, 'di ba? pag kailangan mo na kunin. Oo. O kaya bangko. Kukunin mo na yung yung Tubo. mo. So, yun, importante talaga yung mga magulang is also aware kung anong intention, what is their motivation. Yeah, the right motivation. I think the parents should also have that self-awareness kung saan nanggagaling yung motivation nila. Bakit you are expecting something from your kids? Kasi minsan iba-iba ang motivation natin, ang intention. Kahit minsan maganda yung intention mo, magkaiba kasi yun guys ha. Magkaiba ang maganda ang intention mo, pero yung motivation behind your intention is hindi maganda. Oo, minsan yan contaminated. Oo. Diba? Sasabihin mo, pag-aaralin mo yung mga kapatid mo, kasi ganito ganyan, pag-aaralin mo yung mga kapatid mo kasi para makatapos sila ng pag-aaral, para lahat tayo guminhawa, di ba? Maganda naman talaga yung intention doon. Pero ang motivation nila from that is, naghirapan namin yan, dapat maghirap din kayo para sa amin. Matanda na kami, kahit pa kami ng Kahit pa kami nagpapaaral pa kami. Ganito Diba? na yan. Kailangan din naman naman able naman na kayo, nakakapagtrabaho na kayo. Oo. Pero, syempre, bilang magulang, hindi dapat natin yung i-demand sa mga bata. Pero siguro, din yan case-to-case basis. Sabi nga ni Jet, di ba, one solution is not applicable to everyone. Case-to-case basis din yan. And given naman na, kunyari, yung magulang nagkasakit, hindi naman na sila talaga makapagtrabaho on their own. Di ba? So, meron times din talaga na lalapit sila sa mga anak nila to ask for help. Wala rin namang masama if the parent would ask for help. Kasi kaya nga kayo family, you are there for each other. I think one way to resolve that is communicating what you really want and kung ano rin yung pangangailangan ng mga tao sa paligid nyo. Kasi nga, ang nagiging problema, pag magulang ka, ang mindset ng mga magulang is that wala kayong gagawin, susunod lang kayo, kami magulang, kami masusunod. Alam mo yun, walang boses yung mga bata Doon actually nag-i-start yung yung pagiging matigas ng mga anak na gagawin na lang nila para lang matahimik yung magulang. No, gagawin na lang out of utang na loob, ganyan. Pero dito wala. Wala na, hindi na connected emotionally. Magkakaroon lang ng resentment sa magulang eventually. Yun nga. Kaya syempre alam naman din natin yan kung talagang yung motivation ng magulang. Meron naman dyan iba na hindi na halos makapag-asawa yung anak nila. Kakakayod para sa kanila. So, yun yung mga typical na issue when it comes. So, for me, kami, sa family namin, talagang niready namin yung sarili namin na kaming dalawa sa dulo. So, alam mo yun, talagang ibibigay namin yung para sa mga bata. Then, hahayaan namin yung mga anak namin ang magbalik kung ano ang kaya nila at kung ano yung gusto nilang ibalik. Sabi nga nila, di ba, yung mga anak natin, hindi natin sila binuhay para ibuhayin tayo, kumbaga. So, ayun, sabi nga ni Jet, sabi ko sa kanya, dalhin niya na lang ako sa facility. Pag nagka-Alzheimer's ako, ayaw naman niya, alagaan daw niya. Oo, kasi syempre, mahal kita. Ganun naman yun. Diba, ganun din naman yung kay Mama Toyang. So, diba, parang si Mama Toyang is nasa poder ni Ninya. Diba? So, doon sa mga nakakaalam, na alam na yung storya namin, hindi naman talaga namin inabando na si Mama. Technically, no? Nandun kami nasa safe space lang si Mama, nasa safe space yung mga anak namin. Pero nandun pa rin naman yung, kumbaga, hindi naman namin, kung totoo pwede naman na, okay, sige, lagay nyo sa facility. O para matapos para wala ka nang intindihin. Pera na lang, bibigay mo. Pero because it comes also, meron kang mga, parang, it should come from a place of love na hindi mo naman pwedeng, syempre magulang mo pa rin yan at the end of the day. Alam ko na, may na-realize lang ako ngayon, no? Yung sinasabi mo kanina na
ano to, yung traditional culture ng mga Pinoy, hindi rin yan hindi rin yan in general. I think meron din talagang kanya-kanyang culture na nabubuo sa loob ng pamamahay ng bawat pamilya. Diba? So, yung pagiging tight-knitted natin as a family, it's very common sa ating mga Pinoy. It's Asian, di ba? Sa mga Asians. Pero, meron pa yung mga parang mga sub-level of culture na nabubuo din talaga sa loob ng pamilya. Kung ikaw ay lumaki sa pamilya or sa mga lola mo, nanay mo na nakikita mong very accommodating sila sa isa't isa, 'di ba? And they are willingly and naturally giver sa pamilya nila, ikaw din, ganun din yung mga kalakihan mo. Hindi na yan kailangan hingin sa'yo ng magulang mo kasi you will give it willingly and naturally. Yes. So, ayun lang, no, guys. So, kung totoosin naman talaga, it really depends on to sum it all up, no, it really depends of what kind of culture you have inside the house or the setting. So, 'di ba? Hindi natin pwedeng husgahan din yung iba kung ganun din talaga sila mag-isip. Siguro may mga pinaghuhugutan din sila sa buhay nila. Meron yan for sure. Kasi lahat naman ng ginagawa natin, merong motivation and may intention yan along the way. Pero, again, speaking from our opinion, I believe na talagang ang mga bata, hindi talaga yan dapat inuobliga or dinedemand na you are expecting a lot from them. Even your dreams, even your own frustrations, even your what you didn't have, what you want to give them. Parang kahit na sobrang ganda ng intention natin, at the end of the day, our kids will have the last say in the future. Ang role lang talaga natin ngayon is to really guide them. That's the main role of the parent, to guide them to become better, not to put a leash on their head or parang aso na kung saan ka pupunta dapat dito kayo kung baga ganito, di ba? Parang hindi dapat ganun yung maging kultura natin kasi otherwise nagkakaroon din tayo ng culture of hate or culture of resentment towards each other and the parents itself and the kids. Kaya nga may mga nagre-rebelde. Actually, doon yung nag-i-start, no? Oo. Nag-create ka ng generation Of hurt. Oo, generation of hurt na magpa-pattern doon sa mga kinalakihan mo din, sa mga nagawa mo. Yes. Kaya kung hindi ka aware kaya important, I think, no, ang takeaway rin dito is it's really important that you really know yourself and alam mo, nag-introspect ka. Introspect meaning reflect na kung how you treat your kids. Yun din yung kaya nga kami, di ba, nung muntika na kami magkahiwalay ni Nina, kung wala kaming introspection or wala kami reflection, most probably wala na talaga kami. Pero when the time comes na rin kami, awareness, para nagkaroon kami ng self-awareness, doon din namin na-realize, okay, may mga ginagawa rin pala ako na hindi rin pala katanggap-tanggap. Ganon din siya. So, that's when I realized that there are patterns that I needed to stop, that I needed to fix kasi hindi rin siya nakakatulong, especially with the kids. No, so yun lang naman talaga to. So I hope, no, na huwag nyo naman kami i-bash dito. Kami point of view lang naman namin to. Total naman may mga nagtatanong sa inyo ano ang take namin, sinagot lang din naman namin according to our opinion. Pero kung ano man yung opinion ninyo, it's still up to you guys at the end of the day. But we're just giving you an insight of what other parents are thinking of. Make sure na i-follow nyo kami sa aking social media account. Ayan, Facebook, Instagram, and TikTok. And also, we would love to know your thoughts and realizations. And kayo, kung meron kayo ma-share naman na inyong mga, di ba, parang mga anong tawag doon? Mga insights. Insights. Ilagay nyo po yan sa comment box. And kita-kits ulit tayo sa susunod na video and some interesting topics to talk about too. Yeah. Thank you so much guys for watching. Bye everyone.